Tumumal daw ang benta ng sariwang karne mula sa o dahil sa mga murang imported na ikangay frozen meat. Kaya maugong ang panawagan mula sa sektor ng agrikultura na ikangay i-regulate ang pag-angkat sa ilang produkto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa 100 piso, nakabili ng 1 kilong frozen chicken si Aling Zenny sa Pasig Public Market. Nakatipid siya ng 40 pesos kumpara sa sariwang manok. Kailangan natin mag-budget sa pamilya. Unang-una, okay din naman yung kahit frozen di ba? Nasa pagluluto na lang yun. Si Annalisa, frozen meat din ang binibili. Mas mura ng 20 pesos kada kilo kumpara sa bagong katay. So, kung saka makatipid, di ba? Para? O di pa mas makabili ka pa ng iba. Kaya naman tumumal ang bentahan ng mga nagbebenta ng sariwang karne. Sa market namin ngayon talaga napakahina. Halos kalahati ang nawawala. Sa datos ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mahigit 387 million kilos ng baboy ang inangkat ng Pilipinas noong 2018. Labis-labis daw sa mahigit 54 million kilos na commitment ng Pilipinas sa World Trade Organization. Sa manok naman, mahigit 23 million kilos lang daw ang commitment. Pero umabot sa 310 million kilos ang inimport ng bansa. Nag-increase pa yung local production. So, hindi natin alam bakit in spite of that, nagpasok tayo ng ganung kadami, no? Ang poultry farmer na si Raymond De Asis, nangangambang matulad siya sa ibang kasamahan sa industriya na nagsara na ng negosyo dahil sa pagkalugi. Wala kami kinikita. Lugi talaga. Kasi ang production cost nagre-range siya from 75 to 80 pesos per kilo. Tapos if you're selling at 50 pesos or below, per kilo, laki na agad ng nawawala sa'yo, 20 pesos per kilo na agad. Sabi ng United Broiler Raisers Association, mahalagang ma-regulate ang pagpasok ng mga imported na karne sa bansa. Kapag napasobra raw kasi ito, nahihila pababa ang presyo ng sariwang karne. Ang importation kasi, naapektuhan niyan kami. Kasi kami mga maliliit na growers, we sell our broiler live. Karamihan niyan papunta sa wet market. Pag dumami, tutumal kami, bababa ang presyo. Ayon sa Department of Agriculture, makikipagpulong sila sa mga stakeholders para pag-usapan ang lahat ng issue at hanapan ng solusyon ang problema. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.